Oy, binigyan po ng bagong posisyon ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang kaibigan na si dating Presidente Digong Rodrigo Roa Duterte Cacofi. Oy, may bago itong trabaho mula po kay Pastor Apollo Kibuloy. Lakas ni Digong ha. Tanong nga dyan, magkano kaya ang sahod monthly ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte mula dyan kay Kibuloy? Kasi malaki ito magpasahod eh. Sabi nung hearing, no, si Jason Sa, 1,000,000 isang buwan. Jason Sa yun. Kumpara mo naman si Digong, no, former president, magkano kaya ang sahod dito ka Coffee? Tingnan niya natin yung balita na yan. Ibigay kaya ang sahod kung magkano, pero definitely, I doubt na ibibigay ang sahod. Anyway, nasa balita ito, ng balita, no? Pinost din ito ka Coffee, confirm mismo yan ng Sunshine Media, nabasa natin kanina. Ex-President Duterte itinalaga bilang property administrator ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Teka ha? Medyo problematic itong title ha. Ex-Duterte itinalaga bilang property administrator ng KOJC ni Kibuloy. Bakit kaya si Digong? Kasi una, hindi nila magagalaw kasi dating presidente, di ba? Medyo dami pa rin ilag kay Digong eh. So kung masilip man po yung mga, ito ka coffee analysis lang natin to mga opinion na bakit si Digong yung kanilang itinalaga dyan. Property administrator, mga ari-arian ka coffee, magiging administrador ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, si Digong. So kailangan super powerful ka coffee ang itatalaga nila dyan kasi multi-billionaire ka coffee itong relihiyon na ito, Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. So if ever, lumala itong investigasyon na yan, ang dami kasing investigasyon na nagaganap eh. Sa Amerika, sa Korte ng Pilipinas, magkakaroon na sa Senado, makalkal itong mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Yung issue ng tax, hindi naman kasi tax-free yan kakopi, no? Medyo mahihirap-hirapan silang magalaw yan dahil dating presidente ang humahawak o ang administrator. So, isa yan sa tingin kong logical reason, no? Kung bakit si Digong ang kanilang itinalaga dito bilang property administrator. Oy, bagong trabaho ni Digong ah. Itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinalaga si dating Pangulong Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Inanunsyo ito ng media arm ng KOJC na Sunshine Media Network International nitong Biyernes, Marso 8. Nabasa rin natin yung kakopi. Habang sinusulat ito ay wala pa namang ibang detalye hinggil sa naturang pagkakatalaga ni Digong. Paano kaya ang arrangement dyan kakopi? Samantala, kasalukuyang nahaharap si Kibuloy sa mga aligasyon tulad ng child abuse at qualified trafficking kung saan sinabi kamakailan ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nasasampa na ng prosecutor sa Pasig City at Davao City si Kibuloy kaugnay sa naturang mga kaso. Magkano kayang sahod pag mga ganyan, no? Tansyan nyo. Hulaan nyo mga ka-coffee, magkano kayang sahod dyan? Kung ikaw administrator ng di ba pwedeng volunteer work dyan ka-coffee, may sahod at may sahod dyan, syempre. May effort ka rin dyan, syempre, service mo yan eh. At may pangalan ka. Magkano kaya, tansyan nyo, magkano kayang sahod na ni Digong dito? Bukod dito, sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga aligasyong kinakaharap ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ noong Martes, Marso 5, inihayag ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, ang ruling na i-contempt na si Kibuloy. Pinapaaresto na rin ng senador ang pastor matapos itong muli hindi dumalo sa pagdinig ng Senado. Bakit kaya nag-change ng administrator? Siguro ito eh. Sa tingin ko nagbibilin itong si Kibuloy, no? So parang iwan to sa matatag kasi ano ba natin may kakaila, matatag si Digong, no? So kung may opposition man, ang leader ng opposition ngayon, hindi mga liberal, si Digong ang lumalabas diyan. Bukod kay Amy Marcos na sinasabing baka leader ka ng opposition, no? Pero si Digong Duterte, powerful pa rin yan. So biruin mo ha, ang isa sa pinaka-powerful na miyembro ng oposisyon ang magmamanage doon sa mga property ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit kaya ginawa yan ni Pastor? Anyway, natin alam dahil hindi naman sila naglalabas pa ng mga detalye dyan pero inanunsyo nila, no? Kung may intention din yan, bakit inanunsyo, no? So siguro baka may mga umiisip-isip na imbestigahan ito mga properties, etc. And then, yan, pag nalaman nila si Digong, baka kumambyo, di ba? Possible yan ka coffee, no? Siyempre, may pa rin yan eh. May, tawag dyan, may merit pa rin yan eh. May
kumbaga may kapangyarihan pa rin si Digong eh. Ka-coffee, bayaran ka raw, sabi ni Maharlika, fact or fiction. Kilala tayo ni Maharlika. Totoo ba? Binanggit tayo ni Maharlika. Uy, wow, sana all. No, fiction yan, ka-coffee. Yung sinasabi nila na tumatanggap tayo kay Lisa Tanas daw. Ang puting ahas, yan lagi sinasabi nila kay Romualdez, fake news yan. Palentong, Pastor Digong. Uy, ba? Pwede ba yon kapag na-appoint ka? Hindi, alam ko may mag-aaral-aral ka pa dyan eh, para maging pastor ka dyan eh. Sabi ni Lizelle, si mga attack dogs ni Mau Diggs at Sara Mau nasa Loto noong eh. Actually, ka-coffee, ang nakalulungkot dyan, actually, hindi ba nakakalungkot, nakakatawa, yung mga dating supporters ni PBBM, bumaliktad. Diba kasi natanggal sa pwesto, di kaya hindi nabigyan ng pwesto. Biruin mo itong mga tao na ito. Oo. Ngayon, nagsisisigaw na, nadjadjaan po sa rally nila. Actually, hindi yan ano eh. Hindi, kasi di ba iba, tinatago nila prayer rally. Yung iba, ito eh, we are not for sale, yun yung mga damit nila, etc. No? Nangangampanya yung mga yan eh, kasi tatakbo sa pagkasenador. Attorney Vic Rodriguez, nadjadjaan, nakita natin yan. Di ba? Itatakbo sa pagkasenador yan, kaya dumadaan sa mga ganyang gatherings. Diba? Siyempre, may boto na sila, mga Duterte supporters. Kuha na nila yung boto na yan, nandiyan sila. Attorney Trixie Angeles, dating PCO secretary. O yan, nandiyan din ka-coffee. Eh dahil natanggal, di ba? Natanggal sa pwesto, kaya ganyan. Parang ang off naman yan. Na naging katrabaho mo rin, di ba? Nag-benefit ka din, tapos nung tinanggal ka, napalitan ka, sisiraan mo na dahil tinanggal ka. Parang off naman yung ganyan. Lori Mamawag, wag na pag-usapan kung bayaran kahit sino, basta magsilbi tayo sa bayan at katotohanan. Lori Mamawag. Blanca Maganda, kawawa ang mga PCG natin ha. Dapat bawat haras na ginagawa ng China ay pagsampa ng kaso sa pro-China politicos mouthpiece sa loob ng bansa na panay attack sa Pangulo. Eh, may mga diplomatic protest hanggang maipon lang ng maipon niya kasi hindi nila ina-action na dyan ka-coffee eh. Fidel, sana dalhin niya yaman niya sa langit, ibigay niya sa ama niya. Baka naman si Digong ang ama niya, sabi ni Fidel. Ayan, basta nag-aabili na ito ka-coffee ng mga properties ha. Akala nila siguro kayang-kaya nila ang gobyerno na pabagsakin, let's see, sabi ni Erwin Lopez. Actually, itong ginagawa nila, magli-lead yan dun eh. Yan ang gusto nila. Feeling ko yan ang ultimate goal nila eh. Mapabagsak itong administrasyon na ito at matanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ingat tayo ka-coffee eh. Actually, kailangan tumatag ang suporta sa administrasyon eh. Dahil potentially, yan yung plano nila eh. Pabagsakin talaga si PBBM eh. Tanggalin sa pwesto si PBBM, makapwesto si Vice President Sara Duterte. Yan ang goal nila. Sa tingin ko lang ha, hindi na paaabuti ng 6 years, patatalsikin nila si PBBM. Kaya yan eh, may mga, siyempre, bilyonaryo ito mga to eh. Sinimulan nila sa prayer rally, nahinto na yung pinapanalangan nila, itong People's Initiative. So gawa na naman sila ngayon. Itong rally nila in support of Pastor Kibuloy. Diba? 1 week yung event na yan eh. Ang daming tao dyan eh. Sunod-sunod yan. Eh, siyempre, kampanya na rin yan. At siguro, siyempre, pabagsak yun ang administrasyon. Hindi natin mawawala yan. Yan ang gusto nila. Bagsak talaga kasi sila. Bangag naman, sabi ni Arian Villanueva. Sino pong bagsak? Mag-ingat po, sabi ni Lori Mamawag. Actually, ang administrasyon dapat careful, no? At siyempre, kailangan ng suporta ng taong bayan para hindi nila mapabagsak yan. Campaign rally nga at naghihikayat na labanan ng gobyerno at gustong pabagsakin si PBBM, Bill de Galvez. Yun na nga nangyayari dyan eh. Ari Roque, ng isang araw, nagsalita dyan, di ba? Si abogado nila, si Topacio, nagsalita dyan. Kanina nakita ko si Attorney Vic Rodriguez, si Trixie Angeles, nandiyan dyan, nagsasalita dyan sa prayer rally nila dyan. Good luck ka-coffee sa kanilang rally na yan. Pero ang problema, bakit si BBM yung binibiro nila? Sino ba nagpapaimbestiga, di ba? Ang nagpapaimbestiga si Senator Risa Ontiveros ang Senado. Sa House of Representatives, sino ba yan? O sige, sabihin na natin yung tatay ng HOR, si Romualdez, yun ang birahin nyo. Huwag lang si PBBM, pero parang si PBBM yung binubugbog nila dyan. Bakit si PBBM ang inaatake nyo dyan? Bal Lentong, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Mga demonyo raw, sabi ni Bal Lentong. O sige, tingnan natin ka-coffee. Bakit? Maghahabilin. Oy, mamatay na, sabi ni Lydia Aguilar. Nagpapasa ng obligasyon ka-coffee, no? Para, baka nga naman kasi, sa tingin ko ito ha, baka masilip kasi ang kanyang mga properties, nandiyan si Digong para depensahan yan. May pag-asa pa ba ang Pilipinas kung di na talaga mababago itong sistema ka-coffee? Kasi aanin natin, yung galing ng current admin, kung walang babaguhin, kakalungkot, tayo na lang talaga magsisikap. Entrepman, yun. That's the best thing to do. Entrepman, no?
support na lang, supplementary na lang itong gobyerno, pero sariling sikap pa rin talaga. Importante yan. Takot po makuha ari-arian yan, sabi ni Ma'am Lori. Si Vic Rodriguez, kanang kamay ni BBM, sinibak. O yan, Andre Villena. Bakit sinibak? Hindi kaya may problema. Lida Ugale, good evening ka-coffee and to all. Happy viewing po sa inyo. Erlinda Pascua Aase. Pag gulo ginagawa mo to, mga DDS, lulubog ang Pilipinas, hindi unad ang Pilipinas, totoo. Kasi parang hindi nila matanggap kasi na si PBBM ang nanalo eh. Gusto nila agad magpalit agad eh. Gusto agad nila sila. Diba? Katatapos nyo lang eh. 6 months, 6 years kayo dyan eh. Umupo eh. Bigyan nyo naman yung binoto ng taong bayan. Yan nyo siya mamuno. Tingnan ito, gusto nila, wag nang patapusin yung 6 years ni PBBM. Patalsikin na para umangat ulit ang mga Duterte. Diba? Unfair yan. Sobrang unfair yan, ka-coffee. Sana nare-realize nyo yan. Yung mga nakikinig sa atin ngayon ng mga kontra. Sana ma-realize nyo, ka-coffee, itong ginagawa nila. No? Ayaw nilang mag-lead si PBBM. Bakit ayaw nyo mag-lead? Anyway, sige, baka di pa kayo naka-follow, pasuyin na lang, click na lang po ng follow or like sa ating Facebook page. Nasa YouTube kayo, click lang po na subscribe. Kuha na ng kape, move on tayo sa ating next topic.